Kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Hoy, wala daw. Wala daw maririnig na masamang balita tungkol sa mga kandidato niya. Sige, pasok. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. Hoy, wala daw. Wala daw sa kanila nagsisip-sip sa China. Pati si Russell Westbrook nagalit. Oh. 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong Utangin na. Sinungaling, fake news ka talaga, bongbong. Oy, Tricom, patawag nyo na to. So ngayon, wala daw sip-sip sa China. Pero noon, putya, kailangan daw natin ituloy yung relasyon natin sa China. Bongbong. Tanga ka? Utangin na mo ka, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Pag napapanood mo itong mga ganitong content, bongbong, putang ina mo, wala kang hiya. Ha? Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Para masabi mo ngayon lahat ng mga kabangagan mo. O noon, maayos-ayos ka pa ng konti. O, diretso. ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Putang ina mo. Hindi na pwede yun. Putang ina ka nung umupo ka, siyam na EDCA site yung ibinigay mo sa kanila. Tratado ka. Ang ina man, bubudol talaga, manluloko eh. So ganito ang gagawin ng mga hinayupak na yan. Ngayon, mangangako sa inyo yan. Matatamis na salita. Katulad nung ginagawa niya nun. O, tapos, pagkatapos niya, pag nakuha na nila yung matamis yung oo, matamis yung boto, anong gagawin na ng mga hinayupak na yan? Wala na silang paki sa inyo. Katulad ng ginagawa ni BBM ngayon. Lahat ng sinasabi niya nung 2022 campaign, tama. Lahat ng gusto natin marinig, naririnig natin. Lahat ng mga proyekto ni Duterte itutuloy. Binoto nyo naman, hindi ba? Galing-galing. O putang ina, pag upo, anong unang-unang ginawa? Inayos lahat ng kayamanan nila. Pumunta ng Amerika, pagbalik, satanas na. O, di ba? Ang ayos-ayos. Nandito pa lang, ang ayos-ayos. Putang ina, matino pa. Di ba? Maayos pa itsura. Putya, nagpunta lang ng Amerika, pagbalik, ang dami ng sungay. Putya, lahat na sinuwag. Sinuwag si Kubuloy, sinuwag ang mga Duterte, sinuwag ang mamamayang Pilipino, kupal. O, diretso. Talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa, na tuwan-tuwa, na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. What? 1 minute Ayan daw. Hinanakaw daw yung mga huli. O, diretso. later. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging ano kami, baga, lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kaming nakakapangisda. Yun naman pala eh. Anak ng tinapay ka talaga, bongbong. Kasalanan mo naman pala eh. Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit nagkakahirap kandahirap-hirap tayo dyan sa West Philippine Sea, South China Sea na yan. Dahil pala sa kabubuhan mo. Ito galing na mismo kay Anthony Collado na mangingisda mula sa Zambales. Noong panahon daw ni Duterte, malaya silang nakakapangisda. Maayos yung kanilang kalagayan. Pero ngayon, noong dumating kang hayop ka, ganyan na, hinaharas na sila. Alam mo kung bakit? Tanga ka eh. Usapan, makikipagkaibigan ka sa China. Anong ginawa mo? Nakipagkaibigan ka dun sa kalaban nila. O ano nangyari ngayon sa bayan? O, hinaharas yung mga ano natin, mga ngisda. Nagkaroon pa ng EDCA sites dito na siyam. Nakapasok pa yung mga Afghanistan na mga Taliban na pwedeng maging mga teroristang bago sa Pilipinas. Yan. Napakagaling mo talaga, bongbong. Salot ka talaga. Yang pamilya nyo talaga ang salot at ang malas, ang balat sa puwet ng bayang Pilipinas. Switik ka. Animal. O, diretso. Sa Scalboro.
Yun po ang totoo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. What? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. Oh, galing yan. Galing ito sa alalay mo na yung tatay mo mamamatay tao. Journalist, lahat ng mga tumutuligsa, pinagpapapatay ninyo, pinagkukulong ninyo. Kung magsalita ka, akala mo kalinis-linis ng konsensya mo. Kung magsalita ka, akala mo putang ina uminom ka ng Tide. Pumuti yung kaluluwa mo. Hindi. Putang ina, hindi nyo na maitatago ang history. Alam yan ng buong mundo na yung tatay mo bukod sa pinakamagnanakaw sa Pilipinas, ang daming nangamatay nung panahon niya. Habang kinukulimbat ng tatay mo yung pera ng bayang Pilipinas, ikaw, nasan ka? Sinisinghot mo lahat ng pwede mo singhutin. Kinakain mo lahat ng masasarap na pagkain. Nagpasasa kayo. Kayong pamilya nagpasasa sa pera ng taong bayan. Ito ang ito ang legacy ng pamilya ninyo. Ang legacy ng tatay mo, ito, pinaka-corrupt na presidente sa buong mundo. Pinaka-kupal, inilinya kay Hitler sa dami ng pang-aabuso sa karapatang pangtao. Kung merong pinuno ng human rights violation sa Pilipinas, putang ina tatay mo yun. O tapos, dumating ka, mas malala ka. O mas malala ka kasi hindi ka nga nagdeklara ng martial law, pero mas masahol pa sa martial law sa panahon mo ngayon. Ganyan kasama ang pamilya nyo at ganyan kabulok ang Marcos na mga pangalan nyo. Yan ang legacy ninyo. Hanggang ngayon sa Bayang Pilipinas, 3 years. Sabi ko nga sa inyo challenge ko nung nakaraang video ko lahat ng mga loyalista, pati ng mga Duterte supporters, na maghanap kayo ng mga magagandang nagawa ni Bongbong sa Pilipinas. I-comment ninyo, bantay ako ng bantay ng comment, wala akong nakikita. Kahit mga loyalista, hirap na hirap silang maghanap kung ano ba yung mga magagandang ginawa mo. Alam mo ba si Pastor Apollo Kibuloy, bago mo siya tinarantado at hinayop, kinausap niya yung SMNI na maghanap kayo ng magagandang ginagawa ni Marcos, ibalita natin. Alam mo ba na ang SMNI, puta na ang babait na ng mga yan, hindi marunong magsinungaling ang mga yan. Wala daw silang makita na kahit isang magandang ginagawa mong animal ka. Magkakabati pa kayo nun Mga first year mo sa panunungkulan, mag-ayos pa kayo nun, magkakabati pa kayo nun. Hindi mo pa sila hinahayop nun. Oh, tapos anong ginawa mo? Ayan na, binwisit mo. So tuloy-tuloy pa din yung hamon. Sino pa sa inyo ang merong nakakaalam ng magandang ginawa ni Marcos sa Bayang Pilipinas? Ilagay nyo naman dyan para maibalita natin. Ano pa? So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during no martial law. question that there were. There's no questions that there were. This is according to your legal advisor and the chief of staff. Chief of staff ba? Oo, ng tatay mo na si Enrile. Dalawang Marcos. Pinagsilbihan niya, parehas tanga. Parehas abusado. Parehas abusado. Parehas magnanakaw. At parehas na walang silbi at walang nagawa sa bayan. Sasabihin nyo na naman, Boss Dada, mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo. Si Marcos Sr., ang daming nagawa niyan. Nakagawa ng 13-month, PICC, Heart Center, Large Lung Center, etc. etc. Tang-ina nyo, kayo ba naman na maging presidente ng 20 plus years? Utay na, hindi ka ba makakagawa ng ganyan? Si Duterte nga 6 na taon lang nanungkulan Naging 5 taon yung passport. Mali, naging 10 taon passport, 10 taon lisensya. Nawala ang red tape. O hindi ba? Build project.
COVID facilities, ospital. Mga bakunang libre. Ayuda. Tang ina nyo, huwag kayong bumoto ng adik.